Uy, guys, good morning. Ito na nga pala ang ating bagong setup, ang MPPT, the Power MR 45 ampere yan. And time check is 7:30. Kita nyo, nagcha-charge na siya 1 amps. And ito yung dalawang extra controller. Meron ako ditong 20 na PWM. And kasalukuyan nililinis ko yung aking dalawang maliit na panel, dalawang 30, so 60 watts yan. And gamit lang ko ng wipes para punasan kasi tinan nyo naman. Jeez, kita nyo kung gaano karami. So bago natin siya isalang uli sa bagong performance, bagong environment, linisin muna natin ng onte kasi itong mga malilit na alikabok na to, kita nyo yan, no? Parang makeup ni, ay sorry, parang ano lang, yun, parang nasa desierto, sobrang dumi na. So nakakabawas na siya sa performance, kaya medyo linis muna ng onte. Yan lang. So maliit na panel lang to, kayang-kaya na sa pirasong wipes. Di natin kailangan ng anything na sobrang laki. Yan lang. Yan. So pag medyo malinis na siya, kakabit ko siya ngayon dito sa ating maliit na PWM. So wala pa matinong linya para pag suksukan ng mga kable niyan. So ang gagawin ko na lang is somewhere dito, palabasin ko na lang muna. Babiyahe lang siya dito, punta dito, para lang mag-charge. Kasi kwento ko sa inyo kung bakit ko siya ikakabit ngayon. So bukod sa mas mabilis mag-charge kapag maraming panel, syempre. Kaso itong dalawang 60 watts na to, ay dalawang 30 na to is mismatch siya sa kasalukuyang nakakabit dito sa MPPT na to. So hindi ko siya pwedeng i-connection gaya ng mga parallel, series. So ang tanging connection ko lang na magagawa dyan ngayon is mag-separate ng controller, which is meron naman ako. Meron ako ditong 20, meron akong 10. So since hindi siya pwedeng i-ductong, i-parallel or i-series kasi bababa yung performance, ihiwalay ko na siya ng connection. Kaya linisin ko to. And isang dahilan is meron kaming gala by next week. So medyo 2 or 3 days kaming wala sa bahay. Kaya pag pinatay ko yung solar ko, isa yung option, patayin yung solar. Kaso malolobat yung battery, walang magcha-charge. And pag nalobat, pwedeng over discharge, sayang naman, bababa yung quality. And since meron tayo itong maliit, sapat naman na to para i-charge yung battery up to the level na mapailaw lang yung bahay gabi-gabi nang hindi siya na overcharge or na over discharge. Kaya kakabit ko to ngayon, pero tamang punas-punas muna, wipes lang. So pag okay na siya, malinis na siya, punta na tayo sa bubong and ikabit na natin yung dalawang pan na to. Oh yes. Uy, ay grabe, kita na nangyari, oh. Sheesh, nabasag yung panel ko. So instant regret kung bakit ko pinagsabay iakit yung panel, yung drill, yung cellphone, yung tape, yung gunting, tsaka yung cutter. Ayan, tsura. So medyo smooth siya ng bahagya, pero may mararamdaman na akong mga cuts. And nagkikrips pa siya hanggang ngayon, para may tumuturo na, para nagkakrack pa rin kahit steady na lang siya dito. So nadagdagan pa rin yung mga basag niya. And it's either bilhin na lang bago, palitan ng plastic, lagyan ng epoxy, tanggalin yan lahat, never. So kawawa, change of plan tuloy ako ngayon. Di ko na may kakabit yung dalawang 30. May isa pa naman 30, hindi nabasag yung isa, eto lang. Doon di ko siya na-test agad kasi nag-video agad ako kasi nga nabasag to. Sayang. Siguro doon tayo sa epoxy. Lagyan ko na ng, tapalan ko na isang layer nun. Tapos naka-incline na lang siya para hindi gaano mano ng tubig. Or indoors, pero risky pa rin, syempre bubog pa rin to. Wala namang natanggal, nakakabit pa naman siya lahat. Ang bumagsak na naman siya. Ang taas is nasa 5 ang height, 5'6", ganoon siguro kataas. So medyo basag yung isa hindi. So may isa pa akong matino. So change of plans, hindi ko na siya magagawang series connection para maging 24 volts since 18 volts lang to. And ang kailangan ko is mga ganito kataas para mag-charge yung 24 volts.
Or may isang option, pwede pa rin naman, meron pa akong isang solar panel dun sa taas. Ito siya, hindi siya nakakabit kasi dito ko siya kinakabit sa maliit na 5 amps na battery. Kapag lalabas ka gala, magcha-charge siya. So ngayon full charge siya kaya hindi nakakabit. And dito ko na lang siguro i-parallel, or since meron akong dalawang maliit, since yung plano nga is pag alis kami ng mahaba, gagamit ako ng mas maliit na panel. So meron akong dalawang maliit dito. Dito ko lagay yung 15 watts, dito ko lagay yung 30 watts. Then i-connect ko siya dun sa battery ng e-bike namin na 48 volts 20 amps hour. Doon ko siya kakabit. I-convert ko na lang siya from 48, gagawin ko siyang 12 volts. Then tsaka ko siya kakabit sa dalawa kong controller para meron pa rin siyang china-charge na 45 watts at least panel. Sayang, 30 watts. So bilang ko siguro ng epoxy, mas mura lang siguro yun kaysa bilay ko ng bago. You know, sheesh, kabit ko sana kasi may lakad kami. Kawawa. Dito rin complete yung video. Anyway, ganun pa rin naman. May isa pa namang option dito. Kukunik ko to. Akit ko pa rin yung isa. Tuloy pa rin sa original na plano. Papalitan ko na lang yung wire. Ito kasi yung wire dapat nagagamitin ko. Medyo makakapal siya. Palitan ko na lang mas malipis since 30 watts na naman yung dadaan. So, balik tayo sa bubong. Uy! Andito na ako sa bubong. And gagamit ako ng gantong wire ngayon. Siya ay global motorcycle wire lang siya. Manipis lang to. Talagang pang ano lang, small setup. Okay din ang kasing quality kahit pa paano. Yung size nito hindi ko maalala kung anong size, pero ito siya, motorcycle wire lang. Dito ko lang siya gagamitin. Usually ginagamit ko sa mga bulbs lang, pero kinapos ako sa wire. Dito ko na lang siya gagamitin muna. Dalawa sana to. Doon yung isa sa nakataob na bangko ang bakal na to, kaso nabasag nga. So change plan. Gamitin ko na lang siya doon sa maliit ko na 12 volts 5 amp na battery. Then pag alis na kami, yung e-bike battery ko 4820, gagawin ko siyang 12 volts 80 amps. Doon ko isasaksak to tsaka tong isang to. Dalawa sila magcha-charge nun. Then i-off ko muna yung malaki, yung 300 watts, para hindi ma-overcharge ng araw-araw yung mga battery. So ito muna siya. Kakabit ko na siya ngayon. And maglilinya ako ng kable. Ito lang siya. Sasabihin ng iba, yes, hindi siya pang solar panel talaga, pero guys, kapos ka sa budget, then you have to use what you have. Charot lang. Pwede naman na ito dahil pa rin yung kuryente. Isang color wire lang siya, hindi siya black and white. So gagamit lang ako ng palatandaan. Lalagay lang ako ng electrical tape sa kung ano yung positive, para pagbaba ko mamaya doon hindi ako malilito kung ano yung positive tsaka negative. Gagana pa rin naman to. Hindi siya efficient, oo. Hindi siya pang outdoors, oo. Ang mahalaga, gagana. And for the meantime lang naman. So ito siya. Gupit ako ng kable and install natin to. Oh yeah. Uy! Ayun na siya. Naikabit ko na. Nilusot ko lang siya dito sa pagitan ng yero kasi may space siya dyan. Daga nga kasya dyan, iwar ko pa kaya. Charot lang. So ayan. So ginamit lang ako ng electrical tape para balutin. Magkahiwalay na balot yung negative, positive. Then may palatandaan ako kung ano yung positive. Ganun din sa kabilang dulo nito. And ayan siya. So lulusot ko siya ngayon dito. Yan. Nice and smooth kahit ang pangit tingnan. Ito na yung aking panel. So nilusot ko sa dyan kasi syempre pag umulan dito agos yung tubig, and mahaba-habang biyahe ng tubig yan mula dun sa kabundukan ng Sierra Madre pababa dito, kaya pag umulan dediretso pa rin siya pababa dun. So dito lang siya. Okay na yan. So testing natin sa baba, then setup na natin dun sa maliit na 12 volts 5 amps na battery, and see kung gagana pa to. Let's go. Uy! So ito na siya, yung basag na panel, and as you can see, gamit ko na yung aking inverter. Gumagana siya. Meron akong sapat na harvest para mapagbentilador and magkonting ilaw. And ito na yung kable na nakababa galing sa kisame. Dito ko ilalagay yung dalawang panel, ay yung dalawang controller siguro. And isa dito.
ending ibabalik ko ulit sa pwesto, then somewhere banda dito sa baba yung isa. Yan. Or since ang limit naman nito is 10 amps, 10 amps, what if i-parallel ko na lang silang dalawa dito parehas para hindi ko na to kailangan galawin? Pwede naman 15 and 30 watts na panel, paparallel ko na lang siya dito, then kukonek ko siya sa isang battery bank gaya nito. Hopefully huwag siyang masira kasi itong controller na to tumidyan mo ba't nasira ibang battery. Then setup na siya dito. Una is tatanggalin natin to, kakabit to ulit, then tsaka natin sasaksak yung mga wires galing sa kisame. Let's go! Uy, ayan na siya. Nakakabit ng ating isang SCC na kulay blue, 10 amps. And yung mga wires galing sa bubong, dito lang siya dumaan. And salabat-salabat uli siya. Ito yung wire ko sa ilaw para pag nagbibideo ako maliwanag. And doon lang siya nakakabit. And as you can see, nilagyan ko siya ng maliit na voltmeter. 12.8 ang reading. Pero sa SCC is 13. So hindi na naman calibrated. Hindi ko lang sure kung anong tama sa dalawang to. Ito yung battery. So nung kinapit ko to, napaisip ako, what if instead na patayin ko tong SCC na to, di ba meron ako tong tatlong 100 watts. So imbes na patayin ko to, gawin ko na lang 12 volts ulit itong setup ko. Since wala namang gagamit itong inverter, then imbes na 300 watts, kalasing ko muna yung dalawa. Lagay ko lang yung 100 watts. Then yung e-bike battery ko, i-connect ko na rin sa mga to para kahit mag-charge siya na mag-charge, maraming battery, hindi magiging issue. Then yung ilaw dito is wala talagang patayan kahit umaga. So feeling ko ganun na lang ang gagawin ko. And ito, magiging purpose na lang is ilagay ko uli yung RGB fan ko dito. Then lagyan ko ng low voltage disconnect para binibintalador niya to kapag mataas ang araw. So yun na lang siguro ang gagawin ko dito. Sayang kasi talaga to, oh. Kita nyo naman, oh. Sparkling na siya. Niisip ko, ibis na bumili ko ng epoxy, yung clear kineme na liquid na ibubuhos dito, tapos mapapantay siya, then magiging glass na rin. Daling ko na lang siguro to sa glass shop, aluminum glass shop. Tapos tanong ko, mag-inquire ko kung magkano palagay ng salamin dito. Siguro para less work na lang din. Pagtanong muna ako, kung mas makamura ako sa epoxy, doon ako. Pero kung medyo mura naman, doon na lang ako sa glass shop. Pero mag-inquire muna ako. Kahanap ko na malapit dito. Doon sa junction siguro meron. Sayang naman. So ayun na siya. Kawit ko na. And wala lang. Baguhin ko na lang ulit. Siguro ngayon kapag alis na kami, 100 watts na lang ang ikakabit ko dito. Then kalasing ko yung dalawa para 100 watts lang. Tapos kabit ko yung e-bike battery. Medyo lulubatin ko siguro ng onte para matagal-tagal bago mo charge. Siguro kasi mga 2 gabi kami wala. So di ko sure kung pwede na ba yun. Pero anyway, okay naman na. So yun lang. Salamat sa mga nanood. Bye!